Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Boniface, Bishop and Martyr. Ginamit po ng mga Saduceo ang liberate law para i-challenge ang turo ni Jesus tungkol sa muling pagkabuhay o resurrection. At gumawa sila ng isang kaso para i-present kay Jesus na mayroong isang babae na napangasawa ang eldesan ng pamilya, subalit yumao ito namatay. At ayon sa liberate law, kailangan asawahin noong babae yung susunod na kapatid niyang lalaki upang may magmana sa lahat ng mga naiwan ng kanyang yumaong asawa. At ayon sa kanilang kaso, pinakasalan lahat ng babae ang 7 magkakapatid. Kaya ang challenge nila sa itinuturo ni Jesus tungkol sa muling pagkabuhay, sino daw ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay. At dito po, sinagot ni Jesus ang kanilang katanungan. Ang unang sagot po ni Jesus ay sabi niya ay hindi nila naiintindihan, na misinterpret nila ang salita ng Diyos. Kaya po sabi ni Jesus sa kanila ay, when they rise from the dead, men and women do not marry, but are like the angels in heaven. Ito pong sagot ni Jesus, pinapakita dito sa atin na marriage is a lifetime partnership between man and woman in life, in love. So, it is a lifetime commitment. Hindi ito ibig sabihin na puputulin mo lang siya, buburahin mo siya sa kung kailan mo gusto. Pero it's a lifetime partnership. Here on earth, here in life, habang buhay tayo, pag pumasok tayo sa kasal, yan ay dapat permanente. Dahil mula yan sa Diyos. Subalit sa sagot ni Jesus, ang marriage ay kailangan dito sa ibabaw ng mundo to continue the human race. Nag-aasawa ang lalaki at babae para ipagpatuloy ang buhay. At dito po sa sagot ni Jesus, doon sa muling pagkabuhay, hindi na kailangan ng marriage upang ipagpatuloy kasi it's eternal life with eternal happiness with God. Kaya hindi na kailangan ng marriage, hindi na kailangan ang pag-aasawa doon sa muling pagkabuhay na regalo ng Diyos para sa atin. Kaya po, dito lamang sa mundong ito ang kasal. Pangalawa, sinagot ni Jesus ang mga Saduceo base sa kanilang pinanghahawakan yung Book of Moses, the Pentateuch. At sabi niya, pinaalala niya kung ano ang sinabi ni Yahweh, ni God, kay Moses sa burning bush. God said to Moses, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is the God not of the dead, but of the living. Sabi ni Jesus sa kanila. At dito pinapaalala sa kanila na ang Diyos ay Diyos ng buhay, hindi ng mga patay. Kaya nararapat lamang na kahit na tayo ay papasok sa pintuan ng kamatayan, dahil ang Diyos ay Diyos ng buhay, tayong muli ay makikipagkaisa sa buhay na walang hanggan ng Diyos. Na tayo ay muling mabubuhay gaya ng Diyos natin na buhay na buhay. Mga kapatid, lahat po tayo daraan sa katotohanan ng kamatayan. Huwag po nating akalain na parang panghabang buhay tayong mabubuhay, maglalakad sa ibabaw ng mundo. Marami sa atin ng ganyan, umaasta sa yabang nila at kanilang pagiging hambog na tila hindi sila daraan sa pintuan ng kamatayan. Marami sa atin ang namumuhay na para bang gusto nila panghabang buhay sila dito sa mundo. Mga kapatid, we were not created to stay here on earth permanently. Panandalian lang lamang ang paglalakbay natin dito sa ibabaw ng mundo. And so, let us make the best out of this gift of life that we receive. Gamitin natin sa maganda, mabuti, at
meaningful ang buhay na tinanggap natin, sapagkat ang katotohanan ay lahat tayo ay mamamatay, lahat tayo daraan sa pintuan ng kamatayan. Ngunit kahit na nakakalungkot, kahit nakakatakot, ang ating consolation ay ipinangako ng Diyos, ang sino man ang manampalataya sa Kanya ay may pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Kapag nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe to Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw po sa inyong lahat.